Magandang umaga, ito po ang Mike Abi Live. Sabay na inyo napapanood at napapakinggan sa PTV4, Radyo Pilipinas, IBC 13, Facebook page, Mike Abi Live, ngayon pong araw ng Wednesday, February 5 ng ating 2025. Kamusta na po Luzon, Visayas, Mindanao at sa ating mga kabayan sa ibayong dagat, mga Pilipinong nagbabakasyon, may pamilya na ron at siyempre ang mga overseas Filipino workers. Lagi namin kasama kayo dahil ang mga balita rito ay mula sa Office of the President, sa ating gobyerno, sa loob at labas ng pamahalaan. Dapat nating maiparating po sa inyo. Okay? Diyan lang po kayo at sa umagang ito, ito na, simulan natin ang mga balita dahil marami hong mga pinag-uusapan dito. Muling binigyang diin po ng Palasyo ng Malacanang na hindi umano makikialam si Pangulong Ferdinand Marcos Jr. sa impeachment complaint laban kay Vice President Sara Duterte. Sa kabila ng mga bintang na pinipigilan ng Pangulo ang pag-usad ng mga ito sa Kongreso. So wala ko talaga. Ayon kay Executive Secretary Lucas Bersamin, tanging ang mababang kapulungan lamang ang mayroong autorisadong magsimula at kumilos sa mga reklamo ng impeachment. Nasa saligang batas naman po kasi yan, impeachment process ay sa Kongreso, hindi Malacanang, hindi sa judicial body. Talaga lang ha. So ayan, maliwanag na ha, muling idiniin. Yung iba kasi nangungulit talaga eh. Pinipilit na habang natutulog sa Kongreso ang isyong ito, akala pinipigilan ng Malacanang. Hindi po gagawin niya ng Malacanang dahil alam ng Pangulo ang trabaho ng Kongreso. Dating congressman ng ating Pangulo eh. At dati ring senador. Baka nakalimutan nila yan. Okay? Sa isinagawa nga pong 2025 National Tax Campaign kick-up nga po sa Philippine International Convention Center o PICC. Kahapon, muling pinuri naman ni Pangulong Ferdinand Marcos Jr. ang BIR sa record-breaking nito na collection target. Wow! Ang laki ng koleksyon eh. Matatandaan na kauna-unahang pagkakataon matapos ang 2 dekada. Pumalo sa halos 3 trilyon ang nakolektang buwis ng BIR. Okay? Bureau of Internal Revenue, ayon sa Pangulo, ang pagdami-anya ng namumuhunan at nagbabayad ng tamang buwis ay isa sa susi sa pagkamit ng kaunlaran ng bansa. Ayan ha. Congratulations sa BIR. At least patuloy na gumaganda ang koleksyon at yan ho ay ating suportahan. Pero kung voluntary magbabayad ng buwis ang mga Pilipino, ay lalong magtatagumpay sila. Di ba? Bayaran na ho kasi January, February hanggang April ang deadline ng filing ng income tax ngayong taong ito. Kaisa ang Department of Information and Communication Technology sa panawagan ng magpatupad ng amyenda sa umiiral-anyang batas upang mas mapabilis nilang hamahabol ang mga sektor sa cybercrime. Sa pagdinig ng Tribe Committee kahapon, inamin po ng Cybercrime Investigation and Coordinating Center o CICC, Executive Director Alexander, si Alex ito, kilala ko ito, Ramos, na hirap sila na magsampa ng kaso at habulin ang mga nagpapakalat ng mga fake news sa scam dahil sa walang nagrereklamo. Walang complainant? 115 million ng Pilipino? Ay ang mga gumagamit ng yung mga vlogger na fake news, kakaunti yun Bakit wala nagrereklamo? May malaking problema tayo dyan. Ano ang ibig sabihin niyan, Alex? Sana makausap natin si Alex. Malamang walang tiwala sa hustisya. Yun ang malaking problema natin. Ipinakita ng Cybercrime Investigation and Coordinating Center, CICC. Sa Tribe Committee nga po kahapon, ang bagong software nga daw na kanilang nabili natutukoy kung may defect, malalim na peke talaga or peke daw ho ang isang video. Meron na palang ganun eh. Gamit daw po ang software na ito na ma-analisa kung ang video ba ay pineke, sabi ni CICC Director Alexander Ramos. Pinaplano rin nilang ibahagi ang naturang software nga po na lisensya o license sa law enforcement partner, civil society groups at iba pang watchdog nga po ng libre. Ayan nga ho. Alam nyo, kahit na anong galing ng investigasyon, kahit anong galing ng mga equipment natin, pag walang nag-complain, wala nga mangyayari. So isa ho ang malaking hamon dito, tulad na sinabi ko.
walang tiwala sa hustisya. Yun ang masakit. Yun ang dapat natin baguhin. Ay alam nyo, ito si Alex Ramos, dati hong mamamahayag ito. Kaya alam nyo siguro yung puntong aking sinasabi. Nasa ating linya na po si Undersecretary Alexander Alex Ramos, Executive Director nga po ng Cybercrime Investigation and Coordinating Center. Yosek, magandang umaga po. Good morning, sir. Hi, Mike. Good morning. Ano ba yan? Green ba yan? Apple green ba yan? Ano bang kulay mo? Parang abukado ka. Oo. Joke lang, Galing sa Alex. exercise. Galing sa exercise. Gano'n. Good, good. Kasi kahapon nakabarong ka. Ngayon, naka-green na green ka eh. Anyway, Yosek, ganito. Pakipaliwanag mo nga yung bagong equipment ba ito? Gamit nyo? Software nga na tinatawag na sabi nyo, nakaka-detect ng original or peke na mga video? Pakipaliwanag mo, masyadong technical yan. Hindi natin alam yan. Sige po. Okay. Ito ho ay isang application. Tama, software, no? Application na nagde-determine kung ano nakikita mo na yung live streaming or video streaming, maski audio streaming, kayang i-determine automatically kung ito ay na-alter, no? O ito ay merong involuntary na pagbabago. Ibig sabihin, madedetect niya kung ito ay gawa-gawa lang at hindi original. So masasabi niya kung anong pinanonood mo, pinakikinggan mo, ito ay altered video, altered audio. So napakadali at maayos patakbuhin ito, no? At kahit na sinong regular na investigador, kaya-kaya niyang gamitin ito. Ngayon, itong importante rito kasi gusto natin i-empower ang publiko, i-empower ang mas maraming tao. Rather na naantayin natin kasi yung sistema, no? Ang taong bayan nagrereklamo o nagtatanong, anong gagawin natin? Paano natin madedetermine ito? So may bureaucratic process na idadaan mo pa na kung saan ka magrereklamo. Unlike sa strategy na gagawin natin ngayon, para mabilis malaman ng publiko na ang kanilang pinanunood o yung sinusubo sa kanilang materyales ay isang peke, ibababa natin ang capability na to sa ating taong bayan. Ito ay mag-uumpisa of course sa ating mga partners na mga civil society, sa mga respectable at maayos na mga organisasyon na tutulong sa atin na mag-disseminate or mag-determine kung ang isang materyales ay isang deepfake o hindi. Kasama na ho ito sa kampanya natin sa pag-educate ng ating mga kababayan na maging discerning sila kung anong pinanonood at huwag maniniwala agad. Ang problema, habang tumatagal ang pag-determine kung peke yan o hindi, nagsisipin sa utak natin na mukhang totoo, di ba? So habang maaga at na-detect sa community, i-report, pag-usapan agad at ma-determine agad kung ito ay isang peke o hindi. Well, napakahirap talaga niya na unang-una, Yosek, balita ko nga, nahihirapan din kayo na makakuha ng mga complainant. Siguro kawalan ng tiwala. Dahil dito sa gamit na ito, magkakaroon ng pagkakataong maniwala ang mga tao at magreklamo talaga sila kung makikita nilang lihitimo talaga yung mga nakikita at hindi fake video or fake na kung ano-ano mga dinuktor na mga materialis dyan. So, paano makaka-access? Paano maka-access ito ng mga tao? Alam nyo, masyadong laganap na ang disinformation eh. Kung aantayin natin ang proseso na may magrereklamo pa, mabuti na yung ibaba natin ang kapasidad sa mga local communities, no? Meron tayong i-designate, no? Na mga responsible organizations na pwede nilang lapitan, lalo-lalo na kung nasa labas ng Manila, matagal pa bago makarating sa atin yung mga report na ganyan. Sa nalalapit na election, di mo na alam kung alin ang totoo, alin ang hindi. So, i-empower natin ang ating mga kababayan para magkaroon ng kapasidad na mag-decide ng mabilis. Hindi na sila madaling maloko. Okay.
Well, ang NBI ba, National Bureau of Investigation, di ba meron naman silang kakayanan para masabi nila kung fake o hindi? Authentic ba ang mga video or picture, di ba? Meron silang ganon. Di ba dapat nakakatulong sila sa inyong kampanya dahil itong inyong kampanya ay hindi ito opisina lang ninyo, malawakan ang dapat ay coordination at galaw dito sa isyong ito. Yosek. Tama. Oh, tama 'yan, Mike. Actually member sila ng CICC Council. Tandaan niyo ho, ang CICC ay hindi lang isang ahensya, kundi isang council. Nandiyan ang law enforcement partners natin, ang PNP, nandiyan ang NBI, nandiyan ang DOJ, at meron tayong mga partners sa private sector at academe, no? So, nag-develop kami ng strategy na i-increase ang ating mga fact checkers. Kung meron tayong community fact checkers. So, ibababa natin, pararamihin natin sila. Kung nahihiya man magreklamo o may balakid sa pagreklamo ibang tao, importante maliwanagan nila kung anong pinanonood nila ay peke o hindi. Alam nyo, yan yung isa sa mga limitation natin, no? Manpower, wala tayo. Wala tayo sa lahat ng komunidad, wala tayo sa lahat ng usapan, ibigay natin dun sa mga mahilig makipag-usap at magkaroon ng mga forums para maliwanagan nila ito. Okay. Well, ulitin ko na yung tanong ko kanina, paano magkakaroon ng pagkakataon o access ng tao tungkol dito sa paggamit nito? Sabi mo, kailangan ng civil society, ang taong bayan mismo, libre. Paano gagawin nila? Ganito po yun. We are in the process of finalizing yung guidelines, no? And then we will start, aside dun sa mga na-identify na namin ng mga organizations like PPCRB, nandyan ang Lente, andyan ang civil society, andyan yung academe, no? Yung mga eskwelahan na para yung mga major universities, may capacity rin silang pag-usapan ang content o hindi, na kung ito ay peke o hindi, no? And we are expanding it depending sa demand. Pero at present, we have identified 500 at least personalities who will have this capability. Ang ating NBI, ang ating kapulisan, of course, meron din silang kapasidad, no? Binigyan na natin earlier, pero kulang pa rin eh. Alam nyo, ang laki ng populasyon natin eh, hindi po pwedeng ma-funnel ito sa maliliit na traffic, no? Expand natin. Mas maganda yung maagap at madaling maintindihan ng tao na kung ano ang mga pinanonood nila, kung ano lang ang tama, kung ano ang totoo, no? Hindi yung puro disinformation. Okay. Well, yung napapag-usapan na AI, yan ba, alam natin, nagagamit yan, talagang nakakaduda talaga pag ginagamit yung AI na controversial. Paano ito makokontrol? Alam ko, nagagamit ito sa iba't ibang mga kalokohan talaga eh. Paano nakokontrol ito? Paano kukontrol nito ng pamahalaan, Yosek? Yan ang aming naging usapan doon sa House of Representatives, no? Kasi may challenges tayo sa bilis ng pagbabago ng teknolohiya na dictated lalong-lalo na ng artificial intelligence. Ito po yung AI, no? Ang AI ay isang sistema, online, isang application na napapadali ang pag-isip, no? Kaya nga artificial, no? Yes. It's a form of automation na nangangarap ng mga available information at pinagsama-sama niya. Parang example natin, pag ikaw ay nagse-search, di ba? Yung Google search natin, yung mga search engines, mas lalong pinlakas pa ito ng mga makabagong application such as AI. Karamihan sa nakikita nating automated o yung mga animations nakikita natin, these are all AI generated. In fact, sa sobrang lakas, sa sobrang bilis ng mga AI technologies ngayon, kaya na nilang mag-portray na as if totoong tao, akala mo boses na
ni ganito ay pwede nang kopyahin yung galaw mo, pwede na nilang gayahin Yes, din, yun na nga. no? At ito ay portrayal lang, alam niyo, maraming tarantado at maraming, sorry for my word, maraming taking advantage nitong malakas na technology na to at ginagamit sa kalokohan. Hindi na sa kalokohan, paninira at Yes, yes. pag-create ng mga disinformation. Yun ang kailangan natin proteksyonan. Dito sa Pilipinas, wala po tayong batas na nagre-regulate yan. Yun ang In problema. fact, doon sa usapan namin kahapon sa Kongreso, yung mga nakikita nating mga contents, no? Total, napag-usapan na rin lang yung mga deepfakes at yung mga kung ikaw ay magpo-post ng isang bagay at ang bilis ng pag-respond, ito ho ay mayroong elements of artificial intelligence. Ito ho ay hindi tao ang gumagawa, kundi ito ay sistema na, naka-network na yan. Yun na Na pag may nilabas kang isang magandang bagay, biglang bibirahin na Lalo na automatic and then daan-daan at libo-libo ang responses na negative. Ito ho ay isang form of AI, hindi ho ito tao. Ang problema natin, wala ho tayong regulasyon na Yan ang problema natin, didikta kung paano i-manage ang mga makabagong teknolohiya sa Pilipinas, lalo na pag ito ay in-abuse. So, lalo na kasama ngayon, po yan sa Yosek, pinag-uusapan. mag-e-eleksyon. Mag-e-eleksyon tayo ngayon. Di lalo na maraming lalo na- gagamit yan. Gagawa nito, maraming palusot. Alam mo naman pagka magkakampanya, mag-e-eleksyon, mas marami ang bulahan kaysa katotohanan. Marami ang gamitan, marami ang siraan. Yan, dito masusubukan yung sinasabi nyo. Paano mahuli ang gumagawa nito mga pambobola, panloloko, panggagaya, paninira. Dahil ngayong magkakampanya, mag-e-eleksyon tayo, Yosek. Isa yan sa major challenge natin ngayon. Paano natin gagawing fair and honest ang eleksyon kung ang mga materialis na nakikita natin ay puro paninira, no? Ito ho ay generated, artificially generated na mga videos na nakakasira sa ibang kandidato o even ginagamit laban sa ating gobyerno. Okay. Dahil salamat Yosek at naku, marami pang trabahong dapat gawin kasi una-una nga wala nga batas na matibay para sa mas mahigpit pang patakaran at sistema. So maraming dapat gawin. Yosek, salamat po sa inyong oras pagtanggap ng aming tawag. Undersecretary Ramos, sir. Salamat Magandang po. umaga din po. Okay. Kaibigan, si Undersecretary Alexander Ramos, Executive Director po ng Cybercrime Investigation and Coordinating Center. Kaya nga coordinating center, so sa lahat ng mga law enforcement agency, tulad ng military, police, NBI, ay kasama nila dyan sa kampanyang ito. Samahan natin, dahil talagang lumalala. Napakarami nagsisinungaling. Napakarami ang gumagawa ng kalokohan na ginawa ng hanap buhay. Pinagkakakitaan na ang kalokohan ginagawa sa paggamit ng ganitong klase ng global technology. Pero mga Pilipino magaling magbutingting, magaling kumalikot, magaling sumundot. Kaya nga ho, lagi na lang marami silang pakulo. Kung noong araw, diploma at saka marriage contract lang ang napepeke. Made in recto avenue. Pero ngayon dahil sa tindi ng technology, mahilig magkalikot ang mga Pilipino, matindi ang pagiging high-tech, lintik ang dating ng mga Pilipino. Hindi ko nilalahat. Sa totoo lang po, ibang klase ang Pinoy. Okay? 19 na minuto makaraan po ang alas 9 na umaga. Diyan lang po kayo, nagsisimula pa lang tayo sa mga balita. Magpapatuloy ito sa pagbabalik ng Mga Ikabilay. Tuloy natin ang mga balita. Binuntutan ng Philippine Navy ang Chinese People's Liberation Army. Navy rin din po ito, 0555, rin na Class B-107. Patungo daw po ng Sulusi noong February 3. Itong buwang ito, February 2025 nga po. Bagamat ang pagtawid-anya nito sa ang nasabing Navy vessel na ito ng China ay autorisado sa ilalim-anya ng batas ng United Nations. Nakakapagtaka ang tila-anya pag-iwas ng mga ito sa tanong kung saan sila nanggaling at saan pupunta. Ayun ang problema. Dapat kasi mayroong coordination. Kaya naman ayon sa Philippine Navy spokesperson, Real Admiral General Roy Vincent Trinidad, bagamat autorisado ang hakbang na ito,
nakakaalarmaan niya pa rin dahil hindi pagsagot. Walang paliwanag kung saan galing at saan patungo. Parang deadma. Dinedma ang Pilipinas. Yan yung pre-navigation, pero ang problema, dapat meron naman kayong paalam. Makikiraan lang po, Pilipinas. Dadaan lang kami, mga Pilipino. Walang masamang tinapay. Dapat ganun Hindi Kaso, tinatanong na kung saan galing at saan pupunta. Wala pa rin daw pakialam Kaya nakakaduda talaga itong mga singkit na ito, itong mga galaw ng Chinese authorities. Samantala, ito, good news ito. Ito, magandang balita, Mr. President. Salamat. PhilHealth, may bago ng presidente at chief executive officer. Ito ang matindi. Sa katauhan daw po ng isang US-trained orthopedic surgery, nag-oopera, na si Dr. Edwin Mercado. Ano kaya ito ng mga Mercado? Tanong lang. Nagtapos si Mercado ng Doctor of Medicine daw sa University of the Philippines noong 1987. Wow, tagal na. 37 years na halos. At nag-master naman ng medical science sa global health, delivered daw sa Harvard, sa US Medical School noong 2023. Masyadong mahaba, pero ganito lang. Siya po ay galing sa pribadong sektor na doktor na ginawang presidente ng PhilHealth. Kaya tamang-tama. Alam niyo bakit? Kasi yung mga pribadong hospital ang nagrereklamo sa PhilHealth. Hindi sila nababayaran ng bilyon-bilyon ang tinlaw. Bilyon pa rin ang utang ng PhilHealth. Wala nang katapusan utang na yan. Utang na loob talaga. So ngayon, naglagay ang Pangulo ng doktor na galing sa pribadong sektor na hospital. Kaya ngayon, ito na, may pagkakataon na yung pribadong hospital, magkaroon ng malalim na ugnayan at makasingil na rin. Kasi pag hindi nakasingil ang pribadong hospital, paano sila gagalaw? Hindi ko maintindihan bakit hanggang ngayon, mula pa nung before COVID, after COVID, during COVID, bilyon-bilyon ang utang ng PhilHealth hanggang ngayon hindi pa nababayaran lahat. Ano bang nangyari? Kaya good luck, President CEO Dr. Edwin Mercado, sa inyong bagong posisyon. Tatlong lamang anya o higit 40 social media personalities, mga vloggers, ang imbitahan ng TRICOM committee, itong committee nga po, public hearing kahapon, pero hindi naman dumalo. Hindi daw nakadali yung iba. Magtalakay nga po ng committee sa issue ng paglaban sa fake news. Tatatlo yung dumating Fake news, disinformation, karamihan anya sa hindi dumalo na social media personalities ay naniniwala na layunin anya ng pagdinig na sinasabing pagkitil ito sa freedom of speech. Parang malabo naman. Dahil naman anya ito, nagdesisyon ng komite na isyuhan daw po ng show cause order ng naturang mga personalidad na dumalo sa hearing. Ganito ho nangyari kahapon. Inimbitahan sila, hindi sila dumalo. Pero ang ginawa nito mga invited personalities na ito sa social media, mga vloggers, identify sa mga Duterte vloggers, doon nagpunta ng Korte Suprema sa Supreme Court. Ang Kongreso nasa batasan. Pero yung mga vloggers, nagpunta ng Padre Paura sa Maynila, nandun ang Supreme Court. Nagpetisyon sila. Nagfile sila ng kaso. Kinakasuhan nila, kinu-question nila sa Supreme Court yung legality ng public hearing. Ay away ito. So magkasalungat. Sabi ng Kongreso, maragpay sa amin in aid of legislation dahil sa mga fake news nakakasira sa tao at sa gobyerno. Kaso hindi humarap nagpunta ng Supreme Court kaagad. Ang kanilang tingin, walang jurisdiction ang Korte Suprema, ang Kongreso. Grabe ito mga ito, pag-aawayin mo pa yung Kongreso at ang, sandali lang pinapaliwanag ko lang ito, mahalaga ito. Pinag-aaway pa nila yung Kongreso at saka po ang Supreme Court. Alam nyo, napakahalaga ng co-equal. 3 ahensya sa gobyerno, Executive Department, mga legislator, pag sinabing legislator, yan po ay mga congressman at senador, Philippine Congress at Judicial. Gusto ninyo pakialam ang Supreme Court sa trabaho ng Kongreso? Hindi ho pwede. Malabo yan. Kasintabi na. Ang pinakikialaman lang ng Korte Suprema kung legal ang pagkagawa ng batas o legal ang pag-i-implement, pagpapatupad ng batas. Yun lang. Yung ginagawang batas, hindi yan papakialaman ng Supreme Court. Yung in aid of legislation ay pamamaraan ng paggawa ng batas. O paano pakikialaman ng Supreme Court yan? Legal yung investigasyon kasi yun ang proseso ng paggawa ng batas. Talaga naman,
ito na ho, makakasubukan na dahil merong show cause order. Kapag ng show cause order na yan, hindi pa kayo dumating, hindi kayo nagpaliwanag ng matino, susunod yan, warrant of arrest na. Okay? So meron na nga pong, bukod nga ho sa pagpapadala ng show cause order na ito, nag-motion pa si Congressman Paduano kahapon po, na pinapaaral sa legal department ng Kongreso na pwede raw hong ma-disbar. Wow! Disbarment case laban kay Attorney Angeles, yung dating PCO, Secretary. Sabi ni Congressman Paduano, bilang isang abogado raw si Angeles, dapat igalang niya ang constitutional duty ng kapulungan. Ayan ang sinasabi ko. Kahit anong gawin nyo, mayroon hong karapatan ng Philippine Congress, Senate and Congress under 1987 Constitution. In aid of legislation, oversight function, walang pwedeng pumigil yan. Kahit Korte Suprema, hindi pwedeng pigilan yan. Kasi trabaho yan ng ating mga mambabatas. At kung sakali, huwag naman sana, pakialaman ng Supreme Court, pigilan yung trabaho ng ating mga mambabatas, posibleng magkaroon ng constitutional crisis. Ayaw nating mangyari yun. Kasi mahalaga yung co-equal sa tatlong ahensya ng gobyerno, executive, Congress at saka judicial body. Mahalaga po yun, baka hindi nyo alam. Yung iba, pinag-aaway. Sipin mo, iimbitahan lang kayo para magpaliwanag sa fake news. Bigla kayong pupunta ng Supreme Court. Gusto nyo ang Supreme Court makialam? Ay, good morning sa mga taga-Supreme Court. Alam na alam nila yung mga proseso, hindi yan magpapagamit sa mga yung iba, kakaiba ang interest. Okay? Anyway, tuloy ang ating mga balita. 9:30 po ng umaga, J. Magtagala, Radyo Pilipinas, may report. Perpetual disqualification sa mga motoristang masasangkot sa reckless driving. Ay naku, napakarami yan. Suportado ng Philippine National Police Highway Patrol Group. Kasunod ng aksidente sa Marilac. Saan ba ito? Marilac, yung sa Tanay yata yan. Kamakailan, yung karera. May mga nagkakarera dyan sa highway na yan, minamatay ata. Narito ang live report. Yata sa Highway Patrol. Nakikipaghabulan sa Highway Patrol pa si Jemark, nag-interview pa. Kasi po mayroong report yan isang araw, nagpunta rin ng Highway Patrol kasi may mga nagkakarera. Yung karerang yan, may namatay na yata, may na-aksidente. So ayan po, kaya ho ngayon ang plano ay panagutin ng mabigat. Pasado na sa ikatlo at huling pagbasa ng House Bill number 11317. Amyendahan daw nito ang Omnibus Election Code of the Philippines, Batas, Pambansa bilang 881 para palawigin daw po ang disenyo ng nuisance, may kaugnayan sa mga talunang kandidato ba ito? Nuisance candidate. Sa ilalim daw ho ng panukala, itinuturing daw po rin na ang nuisance candidate na mga individual ay nagain daw po ng Certificate of Candidacy or COC para kumita, naloko na, o tumanggap ng iba pang consideration na mahaharap daw ho sa muli namang o sa multa naman na 500,000 pesos ang mga mapapatunayang guilty sa pagiging talunang kandidato. Nuisance candidate, grabe So ayan, gagawin daw nyo, baka daw gawin nyo yung hanap buhay lang. Pag nag-file ka ng COC, pupuntahan yung negosyanteng kaibigan, hihingan ng pera, hihingan ng kung ano-ano, kahit wala namang panalo, na ibigay yung pera, aasa yung negosyanteng manalo, makabawi, ay natalo naman, dahil wala naman talagang panalo. Ayan ang paparusahan ng batas. Sana ho ay maayos yung Omnibus Election Code na yan. Mahina nga yung 500,000 Dapat yan, milyon. Para yung napadaan lang, kumakandidato na. Napadaan lang sa Comelec, nakita, ba't ang daming tao rito? Ano meron dito? Ay, filing po ng COC. Sige nga, magpa-file na rin ako. Yung mga ganon. Walang plano, biglang nag-file na lang. Dapat yan papanagutin at malaking halaga ang dapat singilin yan dahil nga ho yan ay panggulong kandidato. Dahil walang political party, walang makinarya, walang pera, tapos sasama pa dyan sa mga balotang ini-imprenta, gastos pa ng pamahalaan yan. Gawin yung 1 million o 2 million ang kaparusahan at penalty ng mga talunang kandidato na tuwing mag-i-eleksyon, kumakandidato, kahit walang-wala namang pagkapanalo, panggulo nga lang talaga. Formal lang nanumpa sa tungkulin bilang Associate Justice ng Sandigang Bayan si Lord Apalisok,
Villanueva. Ay, Justice Villanueva pala ito. Matapos itong panumpain nga po ni Supreme Court Chief Justice Alexander Gismondo, si Associate Justice Villanueva ay nagsilbing pangalawang kalihim daw ho ng Department of Interior and Local Government o DILG bago siya itinalaga ng Pangulong Ferdinand Marcos Jr. sa Anti-Graft Court. Nagtapos siya sa kanyang Bachelor of Law sa University of the Philippines. Ginawaran ng UP Law Dean Medal of Academic Excellence. Wow, matindi pala ito, ha? At papalitan naman ho ni Associate Justice Villanueva ang nagretiro na si Justice Rafael Lagos na chairman ng 5th Division. Ayun, ng Sandigan Bayan. Congratulations, sir. Justice Villanueva, good luck. At mga ibabaw ang tunay na katarungan. Ay, alam mo, Sandigan ng Bayan yan eh. Sandigan Bayan, Sandigan ng Bayan. So, mahalaga yung mga kasong graft in corruption. Okay? Mabuhay ang ating mga justices ng Korte Suprema, Court of Appeals, Court of Tax Appeal, Sandigan Bayan, mga hukom sa RTC, Regional Trial Court at Metropolitan Trial Court at lahat ng mga nasa judicial body. Pati na rin po ang mga officer of the court. Yan ang marami, libo-libo yan. Baka nga milyon ang officer of the court. Sino yun? Mga abogado, yung mga lawyer. Hindi liar, ha? Magkaiba yan, ha? Mabuhay ang lahat ng mga lawyer. Pero yung mga liar, ay kalimutan na natin. Iba yun. Iba yung liar kaysa lawyer. Kasi baka sabihin niya meron ho kasing liar eh. Marami yan. Sa totoo lang. Umakyat na ho sa 944 ang mga kaso ng dengue sa Quezon City. Delikado ito. Tabi-tabi tayo. Maglinis muna tayo ng kapaligiran. Ha? Lamok yan eh. Simula lang anya ito noong Enero 1 hanggang 26 din ng Enero. Ngayong taon. Hindi ha? 509 or 56.92% ang mga lalaki na tinamaan habang 435 o 46.08% naman ang kababaihan. Mataas ang percentage ng kalalakihan. Pinaka-apektado ho ng mga nagkakasakit ng dengue, kagat ng lamok ay mga batang edad o nasa edad na 10 taong gulang pababa. Aawabot sa bilang naman na 409 or 43.33%. May isa naman anyang naiulat na nasawi dahil pa rin sa dengue. Payo ng mga pamahalaang lungsod, ang publiko na patuloy daw po na makiisa sa gawain kontra dengue. Ano ba gawain tungkol sa dengue? Maging malinis sa kapaligiran. Walis-walis sa bakuran, baka may mga garbage diyang ilang araw na hindi nakukuha, dyan maraming lamok. O kaya may mga drum na nakatingwangwang, may tubig, may lamok dyan. Mga tire na overuse na, nagkaroon ng tubig, lahat ng mga batya, kung ano, na mga damit na use na, hindi nalalabahan, nakalimutan. Kung minsan tao, nakalimutan naligo, kinakagat din ng lamok yan. O pinagbabahayan din ng lamok, yung tamad maligo. Lahat tong hindi magandang lugar, pati amoy, pasintabi na, ay may lamok talaga yan pag hindi ho nabantayan. Ingat po yun, mapanganib ang lamok. Dengue yan, nakakamatay. 9:36 or 37 po ng umaga, magbabalik pa ang hanay ng ating mga balita sa pagbabalik ng Mike Abilay. Balikan natin yung nabitin kaninang report, si J. Magdagala ng Radyo Pilipinas, tungkol ho dun sa disqualification daw sa iso ng mga nagkakarera. At nagagalit na yung Highway Patrol, kailangan madisiplina talaga lahat sila. Tingnan natin ang live report tungkol dito. Nangyari yan sa May Tanay, kung di ako nagkakamali. Narito ang report ni J. Mark live. Yes, partner, sangayon nga ang Philippine National Police Highway Patrol Group sa panawagan ng HPG Provincial Advisory Group Rizal na patawan na mabigat na parusa ang mga pasaway ng motorista sa Marilaki Highway. Ito ay matapos masawi ang isang rider ng itong nakalipas sa buwan na nasangkot sa pinagpapawal na pagkakarera. Ayon kay HPG Director Police Brigadier General Elias Armata, marapat lamang na mabigyan ng perpetual disqualification ng mga reckless driver. Maliwanag niya, kilala ang Marilaki sa pamagitan ng delikadong kurba at mga aksidenteng madalas na nangyayari dito, kaya panahon na upang magkaroon ng mas mabigat na pananagutan ng mga driver na nagpapahamak pa sa iba.
Sa ngayon, sinabi ni Mata na nagdagdag na sila ng mga tauhan na nagbabantay sa mga accident-prone area sa Marilake gaya ng Palo Alto, Devil's Corner at Manukan. Mas dinalasan na rin ang kanilang pagpapatrolya katuwang ang lokal na pamahalaan na kasasakop sa naturang kalsada. J. Martagala, Radyo Pilipinas, Radyo Publiko para sa Pambansang TV sa Bagong Pilipinas. Ayun. So, yan o, mga motorcycle, lahat ng mga, alam mo na, gumagamit ng ating mga sakyan, disiplina ang kailangan at sumunod sa tamang mga regulasyon para hindi kayo magkaroon ng problema sa mga otoridad. Maghaharap na sa isang pagpupulong daw ho ang Philippine National Police, PNP at Commission on Election ngayong araw. So, ngayon po, upang ito po ay para talakayin ang usapin sa tinatawag na katok-katok. Alam mo yung mga tungkol sa illegal possession of firearms at saka kung ano-ano. Maraming operation itong PNP, Nais-an niyang ipatigil daw ho ng full body sa pangamba na maabuso ito para ho takutin ng mga butante. Delikado yung katok-katok Baka mamaya nga naman kaaway ng kapitbahay yung pulis. Ayon sa PNP Region 3 Director at Spokesperson General Attorney Jane Pajardo, wala naman anyang pinag-iba ang nasabing programa kahit na panahon pa ng halalan dahil isa-isaan niya lamang ang layunin nito. Una, kasing nagbanta ang COMELEC Chairman George Erwin Garcia na posible anyang alisin ang deputization daw po pagkakadeputize ng PNP sa eleksyon kung hindi ito ititigil ang uplan katok. Ganon, matindi yung banta kasi alam nyo yung katok naging kapubya ang tao dyan. Nung araw kasi katok sabay putok kasi tukhang sabay putok, di ba? Katok sabay tukhang. Ayun ho yung kinatatakutan ng mga tao. Itong katok na ito, uplan katok, iba naman ang layunin. So mukhang mali lang yung interpretation. Tingnan natin kung ano. Pero nanindigan niya ang PNP na ang katok na ito, uplan katok na tinatawag, ay nakalaan lamang para daw ho sa mga nagmamay-ari ng baril. At layon niya itong tiyakin na magiging mapayapa at tahimik ang darating na eleksyon. Ayan. Ang pangtrabaho gusto pala ng pulis, Operation Katok, para ipalaala sa mga residente na kung anumang bahay ang kakatukin, yung mga identify na mayroong baril na ayusin nila yung lisensya nila ang baril at mayroong gun ban. Kasi alam nyo, ang pulis mayroong record kung sinong tao at anong bahay, merong baril na nag-expired na. Yun ang kakatukin nila para ayusin yung baril. Kaso dating yata sa COMELEC, akala yung katok ay kakaiba. Baka kasi nga may pubya na doon sa nakaraang administrasyon, di ba nangyari yun? Katok sabay tukhang. Ayun, marami ang human rights victim doon. Di ba? Yun ho yung siguro pinangambahan. Alam nyo, si Chairman Garcia, abogado po yan So yan ang pinapangalaga. So tama yan, magdadialog sila ngayon. Sana magkaintindihan o plan katok or kung ano nga ba ang talagang gustong palabasin. Lubos na nagdadalamhati daw po ang asawa ng security guard sa Antipolo City matapos pagbabarilin ng ang kanyang asawa ng kapwa nito security guard dahil lang umano sa pagiging late. Kaya mahirap talagang nalilate. Ayan o. Kita niyo yung video? Nalate lang sa harap mismo ng sa kaso anyang homicide. Kinasuhan ng kasong homicide po ang suspect habang iniimbestigahan pa ito na nasa naturang krimen. Nalit lang yung kapalit, pagdating nagbarila na. Ganon. Aral ito, huwag kayong late. Mahirap pala yan. Baka aburido yung isa. Sabi niya, inaaway na ako ng misis ko. Dahil late ako, hindi pa ako umuwi. Kaya hindi ako nakauwi dahil wala akong kapalit. Kasalanan mo ito, kaya i-divorce ako ng asawa ko, babariling kita. Ganon? Ang init ng ulo ni kuya, ha? Ay, wag po yung gagawin ganon. Kahit ito saan trabaho, pag ay naka-duty, huwag kayong aalis hanggat wala yung kapalit. Yun naman papalit, huwag naman kayo magpalit. Humantong sa ganyan, di ba? Maliit na issue lang yan. Dapat nag-uusap, ugnayan lang. Pero dahil siguro mainit ang ulo, aburido at kung ano-ano, ginamit yung barel sa kapwa security guard, hindi sa kalaban. Naloko na. Nagkasundo na ho ang Senado at Kamara na gawin 5 buwan ang pagkakaliban o pansamantalang i-postpone ng kauna-unahang eleksyon sa Bangsamoro Autonomous Region of Muslim Mindanao. BARM Region. Ayon sa sponsor ng panukala sa Senado, na sa Senate Committee on Local Government Chairperson
ako, Senador JB Ejercito, sa reconcile daw ho, ang bersyon ng bill ay 5 buwan ang pagpospond or gagawin ito na sa October 13, ngayong 2025. Ang mga kasalukuyan anyang membro naman ng Bangsamoro Transition Authority, BTA, ay mananatili hanggang matapos daw pong eleksyon sa rehiyon. Nilinaw rin anya ng BICAM. Okay, na naman BICAM na naman ito. May camera conference po yan. Na hindi na ho kailangan ng bigyan pa ng supplemental budget ng COMELEC o ang COMELEC para sa BARM election dahil otorisado na ang poll body na gamitin ang hawak nilang pondo at savings para dito. Ayun, naku, may problema rito. Di ba isang araw lang yung pinag-usapan namin ni Attorney John Rex Ledjanco, na spokesman ng COMELEC? Ano ba ang kabutihan? Makakatipid ba kayo kung sasabay sa eleksyon or hihiwalay? Ay sabi niya, Sir Mike, malaki ang gastos pag himiwalay. Eh ngayon, sabi ng yung dating pera lang gamitin. May problema dyan, Kasi nga po, iba ang galaw pagka magsisimula pa lang ang eleksyon. So, ibig sabihin, mas magastos kung magkakaiba ang araw ang eleksyon. Pag isang araw na lang, nakakatipid. Baka mabitin. Eh, sabi ng Senado, wala kaming pera ibibigay. Hindi kailangan ng supplemental. Kasi may dati na kayong pera, yan ang gastos inyo. Wow, baka mabitin yan, Hinatulan daw ng guilty ang simpleng misconduct na po at neglect na duty, pag-duty, ito yun, ginawa ko na itong balitang ito isang araw. Yung presiding judge, na may hawak ng kaso po ni dating Senador Laila de Lima. Okay? Sa resolusyon po, nagpataw ang First Division ng Supreme Court. Ay ang kataas-taas ang hukuman ng halagang 36,000 piso na multa laban kay Judge Binaventura. 18,000 naman para sa simpleng misconduct nga po sa paglabag sa new Code of Judicial Conduct nga po. At ang isa pa ay 18,000 piso, kaya nga pala 36, para naman sa simpleng kapabayaan ng kanyang pag-duty bilang judge. Naku, matindi. Yan po yung tinatawag na performance o non-performance ng official function. Kasi ganito po yan. Para maintindihan nyo, ibig sabihin ito ay si de Lima ay laya na ito po yung nangyari. 7 taon si de Lima nakakulong. Nag-file siya ng nag-petition siya for temporary na siya makalaya. For bail, temporary bail, makalaya pansamantala. Ayan tumagal po ng ilang taon, hindi ho inaksyonan. So yun ang nakita ng Supreme Court, umabuso yung judge. Dapat pala si de Lima, matagal lang nakalaya. Kasi matagal lang yung petition for bail. Ay hindi nga po. Pero alam nyo kung ano ang isang issue dyan? Yun ho kasing isang abogado at saka judge ay tila magkapatid. So alam mo na, mukhang nakalimutan ng judge na umaksyon dahil kapatid yung isang abogado. Ayun ang nakita ng Supreme Court. May kulay. Mali yan. So hindi lang ho yung 36,000 pesos. Nag-warning pa ang Korte Suprema dyan na may mabigat na kaparusahan sa lahat ng hukom kapag hindi tinupad nila at sumunod sa kanilang mga dapat obligasyon na trabaho. Yung kapabayaan sa trabaho. Isipin mo si de Lima, unang taon pa lang yan ng nakulong, nag-file na ng petition for bail. Inabot ng 7 taon bago siya pinalaya. Grabe, kawawa si de Lima, di ba? Yung pala may kakulangan ng judge. Kaya salamat sa Korte Suprema. Bahagi ng pagdisiplina sa judicial body. Mabuhay ang Korte Suprema. At yun hong gumagawa ng mga hukom, mga judges, na mababagal, natutulog sa pansitan, ayaw kumilos ng mabilis, mananagot na kayo kasi yan ay precedent na. Halimbawa na yan para sa mga susunod. Huwag niyong tutularan. Okay? Sa naintindihan na ninyo, yan ho yung balita niya. Hindi ho basta-basta. Pag hindi natin pinaliwanag kasi, hindi niya alam kung paano nangyari yon. Yun ang totoo. Sa isang social media post na ho kahapon, February 4, inalmahan ng Philippine Coast Guard, spokesperson, Commodore, ng West Philippine Sea, na si J. Tariela, yung ating suki. Ang pahayag ni Sagip Congressman Rodante Marcoleta, sir, anong nangyari sa iyo? Na hindi umano totoo ang pagkakaroon ng West Philippine Sea. Sa Tagalog, kanlurang dagat ng Pilipinas. O kanlurang, dagat na, karagatang pandagat, karagatang kanlurang ng Pilipinas. Kala ko kabulbul na tayo. Ay di ba yun ang tawag sa West Philippine Sea?
Kalurang dagat ng Pilipinas. Tinagalog ko lang. Pero sabi ni Marcoleta kahapon doon sa Congress, sa hearing, wala namang WPS. Walang West Philippine Sea. Grabe naman yan, sir. Sir, bakit po, sir? Ako naniniwala, basta dagat ng Pilipinas, ayan ay nasa south, nasa west, nasa north, dagat ng Pilipinas. Dapat ating ipaglaban. O tanggalin natin yung west, pero dagat pa rin ng Pilipinas yan, dapat ipaglaban. Ay bakit naman mas kilala ng taong bayan dito at sa abroad, Mr. Congressman, sir, na West Philippine Sea atin? Bakit naman sasabihin mong walang West Philippine Sea? Totoo, wala dun sa ating mapa yung pangalang West Philippine Sea. Pero nakalagay doon, dagat ng Pilipinas, pag-aari ng Pilipino. Congressman, sir, anong nangyari? What happened to you, sir? Mag-i-election na. Next week, kampanya na, sir. Ay, yung mga Pilipino hindi natutuwa sa nangyayaring ito, sir. Good luck na lang, sir. Anong nangyari? Bakit ganon? Anyway, kahapon ay iginawad na ho ng Senado kina dating Pangulo, dating Senador Joseph Ejercito Estrada at kanyang asawa, may bahay na si dating Senadora Luisa Loy Estrada. Ang resolusyon na kumikilala daw sa kanilang ligasiya, okay, sa public service at mga naging contribution daw po sa Pilipinas. Bakit binigyan ng gano'n? Lalakas pa ng mga ito, Di ba? Gano'n, okay. Parang ginawa kay Enrile nung nakaraan, gano'n din. Pinapunta ron at binigyan din ng ganyang pahalaga. Sa mga Pilipinas, sa Senate Resolution daw po, number 1295 at Senate Resolution 1296, 1295, ay mag-asawa yun, no? Kasi si Lloyd, baka baka nakalimutan na iba, naging senador din po si Dr. Lloyd Estrada, asawa ni dating Pangulong Estrada. Ay, congratulations sa mag-asawa. At yung kanilang mga anak, o kanyang anak nandyan, di ba? Merong half-brother dyan, si Jinggoy, at saka, si Jinggoy tuloy. Si Jinggoy Estrada, at saka si JB. Di ba? Ayan, no? So, ayos. Congratulations. Katulad ng ginawa nila kay Enrile nung 2 months ago, last month lang. Nang ganyan din ang parangal at pagkilala sa mga veteranong mga politiko. Samantala, abangan mamaya, wala na tayong oras. Bagong Pilipinas, si Undersecretary Jesus Ferdinand Ortega ng Department of Transportation. Ang Undersecretary ito, di ba? Yung kanilang performance sa Department of Transportation, mamaya po yan at marami pang iba. With Weng Hidalgo at Joey Villarama. Alas 12 ng tanghali, dito sa PTV4. Hanggang dito lamang po ang ating mga talakayan. Magkita-kita tayo ulit bukas dito sa PTV4, makinig sa Radyo Pilipinas, IBC 13, Facebook page, Mike Abi Live para sa Pambansang TV sa Bagong Pilipinas. Salamat po.